So mga kapatid, yan po yung ating topic sa umagang ito. Hybrid Christian. Part 1 tayo. So, pagsasama, pinagsama ang gawa at biyaya. So, kaya hybrid siya, no? So, bago po tayo magtuloy-tuloy, ay tiningnan ko yung definition ng hybrid para hindi po tayo maligaw mamaya habang nag-explain ako. So, ito po yung ibig sabihin niyan. Mula sa Oxford Dictionary. So, a thing made by combining two different elements, a mixture. Example, the final text is a hybrid of the stage play and the film. Yung meron silang kaugnayan. Kaya maririnig natin yung hybrid election. Ibig sabihin, pagsasamahin yung digital at saka yung counting, yung mano-mano na magbilang sa blackboard. So, mayroon yon plus yung digital na counting. So, yun ang hybrid. Pagsasamahin kasi kung mandadaya yung mano-mano, malalaman doon sa digital. Kung ang digital naman ay madaya, yung mano-mano mayroong support. Kaya kung magtama yung dalawa, siguradong tumpak ang bilangan. So, yun ang hybrid election. Ito naman ay pinagsamang gawa at biyaya. Nagtatalo po kasi ang maraming mga Kristiyano kung dapat na ba na gawa lang o kaya naman ay biyaya lang. So, may mga Kristiyano na hindi pwedeng gawa lang, hindi rin pwedeng biyaya lang. Kailangan pagsamahin yung dalawa. Yun ang hybrid. No po. So, ngayon ay tingnan natin kung alin ba yung tama at kung ano yung mabuti. So, para makita natin kung magha-hybrid ba tayo o kaya ay biyaya lang talaga. Kasi pag sinabing biyaya lang, absent yung gawa. Ibig sabihin, sa pananampalataya lang, maliligtas ka na kahit wala kang gawa. So, yun ang umiiral na kaisipan. Actually, sa mga Baptist, yan talaga yung number one teaching, yung grace, no? Yung biyaya, no? Yung pinanggalingan mo, no? Biyaya na ibig sabihin kahit wala kang gawa, wala kang mabubuting gawa, kapag mayroon kang nanampalataya ka na, tinanggap mo ng Panginoon, ay enough na yon para sa iyong kaligtasan. So, tingnan natin kung ano yung katotohanan tungkol sa bagay na yan. Dito, wala tayong ibang wala akong ibang ipipresent sa inyo. Hindi ko isipan, kundi lahat ng ito ay mayroon siyang supporting verses mula dito sa banal na kasulatan para makita natin na yun talaga yung kalooban ng ating Panginoon. So, simulan natin. Sa pagsisimula, mga kapatid, ay inuna ko munang tingnan yung kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano ba yung kautusan na ito? Kasi sinasabi nga na biyaya, wala na tayo sa utos. So, dahil nasa biyaya na tayo, kaya yung kautusan ay totally wala na siya. Pero dito sa ating babasahin, makikita natin na mayroon pa rin palang utos. Sabi rito, isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Sabi niya, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. So, yung tanong ay ano ang pinakamahalagang utos? Ibig sabihin, hindi nire-reject na wala ng utos. Kung hindi, ang tinatanong, ano ang pinakamahalagang utos? So, mayroong mahalagang utos
na dapat nating gawin at dapat nating sundin. Alalahanin natin mga kapatid, ito po ay Jesus teaching. Hindi na ito Old Testament, Jesus teaching na ito. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So, ito yung unang at pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So, mayroon palang dalawang utos na itinuturo yung Panginoon. No? At pinakamahalaga ito. Ang unang pinakamahalaga yung love your God. Ang pangalawa ay love your neighbors. Pagkatapos, ang sabi dito, ito yung pinaka-importante dito, yung dalawang utos na ito, dito pala nakasalalay ang the whole commandment na ibinigay ni Moises. So, pati ng mga katuruan ng mga propeta, turo ng propeta, commandment na binigay ni Moises, lahat ng yon ay nakasalalay sa dalawang utos na ito, nakasalalay. Ibig sabihin na sum up, na summary, na nabuod siya, hindi mo na iisa-isahin yon. Yung kautusan ni Moises, yung turo ng mga propeta, hindi mo na siya isa-isahin. Nakapaloob na siya dito sa dalawang utos na ito na love your God, love your neighbors. So, ibig sabihin, yung utos hindi pa rin totally absent. Kasi may utos ang Panginoon na magmahal ka. Kaya lang, pinaiksi niya. Hindi niya na iniisa-isa, kundi pinaiksi niya na yun lang yung gagawin natin. Kaya nga, tayong mga followers ni Jesus Christ, mga kapatid, ito yung dapat nating sundin. Kasi ito yung direct teaching from the Lord Jesus Christ. So ito yung dapat na nating yakapin, dapat na i-follow natin. So ibig sabihin nito mga kapatid, yung 10 Commandments, hindi natin fina-follow dapat yon. Kasi hindi naman yon ang teaching ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Mga kapatid, parang ayaw nyo na mag-amen, parang nakakagulat kasi naman itong teaching na ito. Biruin mo, naririnig nyo sa akin ngayon na hindi nyo na dapat i-follow ang 10 Commandments. Ang dapat nating i-follow, yung turo ng Panginoon. Bakit turo ng Panginoon? Kasi Jesus follower tayo. At ang sabi ng Panginoon Jesucristo, lahat ng itinuro ko sa inyo ay ituro nyo sa mga tao, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. So sa makatuwid, yung habilin ng ating Panginoon sa Mateo 28, ang habilin niya, ang ituturo sa mga tao, yung turo niya. Amen? Amen. Yung 10 Commandments, hindi niya turo yun. Kaninong turo yun? Kay Moises yun. So dahil kay Moises yun, hindi yun angkop na ituro at isama sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang under Jesus teaching, itong dalawang utos na ito. So lahat dapat ng followers ng ating Panginoong Jesucristo, dito lang nagsusubscribe sa mga talatang ito. Na kung sila ay susunod sa utos ng Panginoong Jesucristo, dapat dalawa lang ang kanilang susundin. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Dito lang po talaga nakapaloob ang utos ng ating Panginoon. Pag-ibig. Kaya nga, ang sinasabi na magmahalan tayo kasi ito ang utos sa atin. Magmahalan tayo sa bawat isa kasi ang Diyos ay pag-ibig. So yung pag-ibig ng Diyos na ito ay pinapa-adapt sa atin. Bakit sa atin pinapa-adapt? Kasi tayo ay mananampalataya. Kung ano ang karakter ng sinasampalatayanan mo, dapat yun din ang ma-adapt mong karakter. Pag-ibig.
ang pag-ibig, mga kapatid, medyo mabigat itong pag-ibig na ito. No, kaya mamaya titingnan natin yung nakapaloob pa sa love na ito. No. Dito sa Galatians 3:10-14, so sabi rito, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. So, kaya nga sinasabi ko, hindi muna dapat ituro ang Ten Commandments kasi nakapaloob yan sa kautusan. Kapag yan ay tinuturo mo pa rin sa mga tao, ang sabi dito, nasa ilalim ito ng sumpa. Napakaraming mga churches nagsusubscribe dito, mga kapatid. At ito ay sumusunod sila sa Ten Commandments base doon sa utos. Magkaiba po kasi ang characteristics o ang nature ng pag-ibig at saka ng pagsunod. Magkaiba yon. Sa Ten Commandments, pag sinabi doon, huwag kang magsinungaling, sumusunod ka sa batas. At pag sinabing batas, lagi siyang mayroong sanksyon, may parusa. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, lahat yon. So, ang pag-ibig ay hindi ganon. Ang pag-ibig ay hindi yung huwag. Pag umiibig yung tao, hindi mo inuutosan yan. Ang pag-ibig ay nanggagaling dito sa puso. Kaya kung hindi siya magsisinungaling, hindi siya nagsinungaling kasi umiibig siya. Hindi yung, hindi ako magsisinungaling kasi inuutosan ako. Iba yon. Nakuha niyo, mga kapatid? Kailangan tayong mga Kristiyano, nagfo-flow tayo sa love. Pag-ibig tayo. Hindi tayo inuutosan na. Basta nagmamahal lang tayo sa kapwa natin. Pag mahal mo yung katabi mo, bakit mo siya lulukuhin? Bakit mo siya sasaktan? Bakit ka magsasalita ng masama sa kanya? Bakit mo siya mumurahin? Kaya yung taong may ibig, kahit huwag mong turuan, huwag mo siyang turuan na, huwag kang papatay, huwag kang magsinungaling. Pag ang tao may ibig, hindi mo na yan tuturuan kasi normal sa umiibig ang hindi nananakit. Amen. Amen? Yes. Kaya dapat ang mga Kristiyano, normal na nagmamahal. Kaya nagugulat ako sa mga Kristiyano na nananakit ng kapatid. Ang tagal ko na itong tinuturo sa bakit hindi na naninira pa? Sabi ko, hindi natuto Tagal-tagal na. Hindi ko nga akalain. 3 taon na ako nagtuturo. Noong ko pa tinuturo ko ito sa inyo ngayon kasi bago lang tayo nagkasama. No? Pero may mga tao talaga na hindi talaga matuto. Kahit anong aral na gawin, hindi talaga matuto. Pero nakakalungkot naman kasi na hindi nila maintindihan. Ang tao kasi, sumusunod kapag mayroong sanksyon. Sasabihin, pag hindi ka sumunod, pag nagsinungaling ka, mapupunta ka ng impyerno. Hindi sasabihin, ayaw ko. Kaya mga pastor, turo ng impyerno Pag kayo nangalunya, pag kayo nagsinungaling, mapunta kayo ng impyerno. Pag kayo pumatay, mapunta kayo ng impyerno. I-define pa kung anong impyerno. Takot na takot. Magpakita pa dyan ng drawing na puro apoy. Makita po ayaw kong pumunta ng impyerno. Susunod talaga ako sa Panginoon. Pero mga kapatid, take note. Ano ba yung pinaghuhugutan niya sa pagsunod? Di ba? Ano ba yung dahilan kung bakit siya susunod? Ang dahilan kung bakit siya susunod kasi natakot. Kung susunod ka sa Panginoon dahil natakot ka, mali yun. Kaya kinakailangan, susunod ka sa Panginoon, dapat umiibig ka. Amen. Ganon dapat.
Hindi yung susunod ka kasi natakot ka sa impyerno. Eh, mga pastor, ganun eh. Di ba? Sa Sermon 2022, hindi. Doon sa ano, ikakit mo na yung ano. Yan. So, yan pa naman ang number one pang panakot ng maraming pastor. Yung impyerno. Para makasiguro sila na sumunod yung kanila mga membro. Eh, pag hindi nga sumunod, talagang minsan may mga pastor na ang hindi nagpapailalim o nagpapasakop sa kanyang pastor may impyerno. Eh, sana man sila nakakita ng ganong aral. Eh, samantalang ang sinasabi ng Biblia, ito kababasa lang natin. Lahat ng gagawin mong pagsunod sa Diyos, nababatay sa pag-ibig. Di ba? Huwag kang susunod sa Diyos nang dahil natatakot ka. Pero noong unang panahon, ganun ang sistema na ipinairal ng Diyos. Ang daming sinampulan noon. Batas kasi. Ang daming sinampulan noon. Ang mga taong hindi sumusunod, pinapatay ka agad. Automatic yun. Halimbawa, nahuli ka ng alon niya. Automatic yun. Pag nahuli ka, papatayin ka sa pamagitan ng bato sa iyo. Kasi gustong punta sa puso ng Diyos na huwag kayong susuway sa akin. Naglalagay siya ng takot sa puso ng mga tao. Kaya nga, may aral sa Lumang Tipan na ang pasimula ng karunungan ay ang takot sa Diyos. Kaya mayroon pang tinatawag na banal na takot. Ayan. Di ba? May ganun, banal na takot. So, dito sa Panginoon, hindi siya nananakot. Ang iniaaral niya, sabi niya, magmahalan kayo. Wow, galing talaga, no? Kaya kung ikaw gagawa ng mabuti sa iyong kapwa, gumagawa ka ng mabuti kasi nagmamahal ka. Amen. Hindi yung, ayaw ko mapunta ng impyerno. Gagawa ko ng mabuti, ayaw ko magpunta ng impyerno. Hindi yun bunga ng pagmamahal. Hindi yun bunga ng pag-ibig. At hindi yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat nating gawin. Love your neighbors. O, ang linaw yun. Kaya kung mahal mo siya, gagawa ka ng mabuti sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng love your neighbors. Kahit siya nagkakamali sa iyo, nagkakasala sa iyo, hindi mo siya gagantihan kasi love your enemy. Ang umiibig ay hindi sumusukat ng pagkakamali ng tao. Hindi niya iniisip yung pagkakamali ng tao. Hindi niya tinitimbang-timbang, uy, ang bigat-bigat ng iyong pagkakamali. Hindi ko yan mapapalampas. Ang nagmamahal, ang umiibig ay hindi tinitimbang ang kasalanan ng tao. Mga kapatid, sapat to, lalaliman pa natin ng gusto yun. So, sabi rito, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Kaya, kung ikaw ay aasa sa kautusan, nasa ilalim ka pa ng sumpa until now. Ang bigat nun. Ibig sabihin nun, yung mga tao ay gumagawa sila ng mga bagay-bagay bilang pagsunod sa kautusan. Kung sila ay sumusunod sa kautusan, until now, nasa ilalim sila ng sumpa. Pag sinabi natin nasa ilalim ng sumpa, common sense, walang kaligtasan doon. Kaya delikado ito mga kapatid, itong inaaral ko sa inyo ngayon ay napaka-importanting aral. Na ito ay pinalalampas lang o hindi nakikita ng marami mga preachers. Kaya hanggang ngayon, naka-drawing pa nga sa kanilang mga dingding ngayon, 10 Commandments Nasundin ninyo Pagkatapos kung mag-aral sila, wala yung pag-ibig. Ang kanilang inaaral, impyerno. Pag magkamali ka, may impyerno ka. Pati sa pagbibigay, may impyerno din. Sasabihin kasi nila, magnanakaw ka. Hindi impyerno yung tao. Magnanakaw
Mayroon ba magnanakaw na hindi mapunta ng impyerno? Oo. Kaya, ang kanilang basihan talaga doon sa sistema na pinapairal sa loob ng church, base sa kautusan. Pero ang kanilang declaration, ito yung napaka-ironic. Ironic yung salungatan. Ang declaration nila, by grace, ang salvation. Pero pinapairal ang sistema sa loob, base sa kautusan. Di ba? So, parang kontra yung kanilang mga practice. So, nasa ilalim ng sumpa ang lahat ng umaasa ayon sa kautusan. Sabi ni Pablo, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. So, walang pinapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Kung kahit ano pang sunod mo sa kautusan, hindi ka pala pwedeng ipawalang sala dyan. Di useless lahat ng ginagawa mo kasi hindi ka pwedeng ipawalang sala kahit ka pa sumunod sa kautusan. Di walang kwenta lahat yun. Kahit anong gawin nila sa paglilingkod sa Diyos, hindi counted ang kanilang paglilingkod kasi nga walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ang lahat kasi ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. So, ang ibig bang sabihin nito, pwede ka nang wala ka nang gagawing kautusan o wala ka nang gagawing mabuti dahil sa magkaroon ka lang ng pananampalataya. So, ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Biruin mo. Walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos ang kautusan. Ibig sabihin yan, hindi mo talaga pwedeng isama ang kautusan sa pananampalataya. Ako ayan. Hindi pwede. Kasi walang kinalaman eh. Magkaiba yun eh. Magkaibang nature. No. Ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamagitan ng mga ito. Yan. Hybrid. Hindi, yung PowerPoint. Sundan mo na lang ko. So, ang sabi rito, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamagitan ng mga ito. So, kung ikaw ay babatay sa kautusan, mabubuhay ka sa pamamagitan ng kautusan. Kaya lang, ang problema, wala namang nakakasunod sa kautusan. Kaya paano kang mabubuhay dyan? Ang umasa sa kautusan, dapat tuparin mo ang lahat ng hinihingi ng kautusan. Ang daming kautusan, hindi ka naman nakakatupad dyan. Kaya, kung diyan ang inaasahan mo, hindi ka makakalapit sa Diyos. Hindi ka magtatagumpay. Kasi nga, ang kautusan ay hindi na gagawa ng tao na 100%. Ang violation sa isa ay violation na rin sa lahat. Kaya hindi talaga ibinatay ng Panginoon ang paglapit natin sa Diyos sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kasi ang kautusan ay perfectionist. Sinong taong perfect? Kung ang Diyos ay tinitingnan yung paglapit natin base sa kautusan, walang taong makakatayo sa harapan ng Diyos. Lahat tayo hindi maliligtas.
Pagkatapos, ito yung katotohanan talaga. Ang nakakapagtaka sa mga taong ito, bakit nila isinasali pa rin ang kautusan doon sa pananampalataya? Mga churches pa naman, ang dami-dami mga batas-batas na ginagawa. Na wala naman doon. Ang utos, mahalin mo ang iyong kapwa. Sabi ng church, lahat ng nabuntis, hindi pwedeng ipakasal sa loob ng simbahan. Oo. Nagkasala ngayon, mahalin mo yung kapwa mo nga. Lahat ng nagkasala, mamahalin mo, pagkatapos harangan mo. Di lumalabag yung pastor. Yung church na yan, lumalabag sa utos ng Diyos na mahalin mo. Pero ang dami niyan. Ganon. Oh. Yung mga nagkakamali sa, ayan, yung nangyari na nga dito, nagkakamali na hindi nakakapag-practice. Agad-agad may sanksyon. Dapat sana unawain mo yun. Kasi pag-ibig ang utos love your neighbors. Nasaan yung pag-ibig kung paparusahan mo yung tao? Yung Panginoon mo, nag-utos sa iyo, magmahal ka, pati kaaway mahalin mo. Pagkatapos, ikaw na pastor, magbibigay ka ng sanksyon, ng punishment. Hindi namumuhay ayon sa pag-ibig ang ganong klase ng mga preachers. Pati yung church na yan, hindi namumuhay sa pag-ibig na yan. Sino ang gusto nila pumasok ng simbahan? Mga banal lang, mabubuting tao lang. Sino ang pwedeng mag-angkin na siya ay mabuting tao? Kahit nga ang Panginoong Jesucristo nagsabi, walang ibang mabuti kundi ang Ama sa langit. Kahit si Jesus nagsabi, mabuti po kayo, sabi sa akin, Guro, isa kayong mabuting tao, sabi ng Panginoon. Walang mabuti kundi ang Ama sa langit. Maging si Jesus, hindi niya inangkin na mabuti siya. Pagkatapos yung mga preacher ngayon, gusto nila papasok sa church, mabuti lang. Dapat nga lahat ng mga may sakit dyan sa labas, lahat ng mga masasamang tao, i-welcome mo yan. Papasukin mo yan. Hindi yung parang napakabanal mo kung ikaw ay mangaral, napakabanal. Na para bang hindi ka rin nagkakamali. Samantalang ang utos sa atin, magmahal lang. Period. Tuldok. Magmahal ka lang. Yung iba, yung mga sanksyon, yung sinasabi, ay bawal yan sa ano natin, bawal sa ano. Wala na yon, hindi nakasama yon. Ang batas lang na sinabi sa atin ay umibig ka. Doon ka lang kikilos. Yung ibang mga pasubali, hindi nagkamali ka, hindi mayroon kanila. Walang pasubali. Ang umiibig, walang pasubali. Lahat ng kasalanan pwedeng mahalin. Sabi nga, di ba sa English, love conquers all. Lahat ng mga balakid, malalagpasan mo kasi nagmamahal ka. Pero kung hindi ka nagmamahal, may mga tao pa naman, yung kasalanan ng tao, nilalagyan nila ng timbangan. Ang bigat na ng kasalanan yan, di ko siya mapatawad. Wow! Kung timbangin kaya tayo ng Diyos, gaano kabigat naman ang kasalanan natin? Ang Diyos nang mahalin tayo, hindi niya tayo tinimbang Wala. Totally, binura niya na yung kasalanan natin. Walang timbangan na ginamit. Hindi niya tayo inuri. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Kaya nga yung kautusan na isinumpa sa yung lahat ng mga nabubuhay sa kautusan ay parang isinumpa. Si Jesus ay namatay sa babaw ng cross sa kahoy na yan para tubusin tayo sa sumpa ng kautusan. Kaya nga, dahil natubos na tayo sa sumpa ng kautusan, hindi na tayo sanksyon ng kautusan. Kasi ang kautusan nagsilbing sumpa sa atin. Sumpa kasi i-impose sa atin yung kautusan. Kahit anong kilos natin, kahit anong galaw natin, hindi natin ma-fulfill ang kautusan.
Hindi talaga natin siya mabigyan ng ng kasiyahan yung kautusan. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya ma-fulfill ang hinihingi ng kautusan. Kaya yung kautusan na ito nagsilbing sumpa sa atin na hindi tayo makakilos. Habang nagpapailalim ka sa kautusan, tinatabunan ka naman ng kautusan. Nagsilbing sumpa ito na hindi niya kayang tubusin ang kanya sarili. Pinakawalan tayo dito ng Panginoon. Hindi na kayo sanksyon ng kautusan. Amen. Amen? Nakuha nyo? Amen. Kasi kung hindi tayo pinakawalan ng Panginoon sa kautusan, hanggang ngayon, sanksyon pa tayo ng kautusan, alago tayo. Wala pa rin tayo. Sayang yung ginagawa ng mga tao na nagpapailalim sila sa mga batas. Useless lahat ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila makakasumpong ng kaligtasan pagdating ng panahon. Tatanungin lang naman ng Panginoon nagmahal ka ba? Umasa ka ba sa akin? Yun lang yun O umasa ka sa batas. Ang tao kasi umasa sa batas Pag na-fulfill ko yung batas na ito, okay na ako, very good na ako. Hindi ganun. Kaligtasan lang yung, pananampalataya lang yung makakapagpasaya sa Panginoon. Pananampalataya na mayroong kalakip na pag-ibig. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinakaw ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So kasi itong pananampalataya na ito, pangako na ito kay Abraham Di ba, promise niya na sa pamamagitan mo, Abraham, pagpapalain ko lahat ng mga bansa. So, ang ginawa ni Kristo, pinakawalan tayo sa sumpa ng kautusan para makamtan natin yung pangako ng pananampalataya. Kasi kung hindi tayo natubo sa sumpa ng kautusan, nasa ilalim pa rin tayo, ibig sabihin, hindi tayo maliligtas ng mga hintil. Kasi ang nakakaalam ng kautusan, mga Hudyo lang. Sila lang talaga ang perfect na nakakaalam ng kung ano yung sinasabi ng kautusan, kung ano ang hinihingi dito na mga palatuntunan. So kung tayong lahat ay hindi nakalaya sa batas ng kautusan, ibig sabihin yan, lahat ng hindi Hudyo, hindi maliligtas. Ang maliligtas dito ay ang mga Hudyo lang. Kasi sila ang nakakasunod, sila ang nakakaalam sa kautusan. Kawawa tayo. Pero ang ginawa ng Panginoon, kinalag tayo sa pagkakagapos ng kautusan. Yung sumpa ng kautusan, inalis sa atin, pinalaya tayo para yung biyaya ng Diyos tumawid hanggang sa mga hintil. At dahil dyan, mayroon na tayong kaligtasan. At hindi pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ay makakalapit sa Diyos. Hintil ka man o Hudyo ka, sa pamamagitan lang ng pananampalataya paglapit sa Diyos. Biro mo kung hindi tayo pinakawalan ni Isus sa bangis ng kautusan, edi hanggang ngayon kawawa tayo. Anong mangyari sa atin? Ang nakakagulat nga, mga pastor, pinakawalan na tayo ni Jesus sa bangis ng kautusan, sila naman nagbibigay ng sanksyon sa mga membro nila. Halimbawa na lang, kaya nga, lagi kong sinasabi kasi ito yung nakikita natin, yung babae, kabataan mo, nagkasala, nabuntis, lalapit siya sa Diyos, gusto niyang magpakasal, gusto niyang ayusin ang kanyang buhay, ituwid. Lord, sorry po, nagkasala kami, pero magpapakasal kami para maiayos ang aming pagsasama. Sasabihin ng pastor, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng pumasok sa church. Banal ang church. Kayo ay makasalanan. Ano ang ginawa ng pastor na yan? Hinarangan niya ang taong lalapit sa kaharian ng Diyos. Itinaboy niya ang mga taong lumalapit sa Diyos. Sino kang pastor ka na gawin niyo? Kung ang Panginoong Jesucristo nga, yung batas na yun, inalis niya para ang tao ay malayang makapunta sa Diyos, ikaw lalagyan mo ng batas.
lumalabag yung pastor na yan sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya kala mo magharang-harang sila, ay ito ang sinasabi ng church. Kala nila magharang-harang sila ng ganun, kala mo mga sino. Eh sasabihin ko sa inyo mga kapatid, mahirap maligtas yung mga taong ganyan. Bakit? Kasi umasa sila sa batas. Anong sabi dito? Yung umaasa sa batas, nasa ilalim ng sumpa. Oo. Dapat yung tao, huwag mong lagyan ng batas. Lalapit sila, inalis na nga ng Panginoon, ilagyan pa natin, baliktad talaga eh. Paglapit ng tao sa Panginoon, pag wala ng batas, malaya silang nakakalapit, wala nang sakabal. Kaya paglapit nila sa Panginoon, makakalapit sila, welcome. Bukas ang kumot ng tabing yung nakalagay doon sa loob. Nabuksan niya nung mamatay si Kristo sa krus. Nahawi ang lahat ng yan. Ibig sabihin, lahat ng tao makakapasok na sa trono ng Diyos. Kahit ano pa yung kalagayan mo sa buhay. Kahit ka pa nagkakasala sa Panginoon, makakapasok ko na sa trono ng Diyos, sa kanyang kaluwalhatian. Nabuksan na. Bakit pa natin lalagyan ng tabing? Wala ng tabing ang biyaya ng Panginoon. Nakakaawa yung mga pastor na yun, mga kapatid. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi nakalimutan nila yung pag-ibig na sinasabi. Sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ano yung Espiritu na ipinangako ng Diyos? Ang Espiritu kasi mga kapatid, yan ang seal of salvation. Silyo ng kaligtasan. Pag mayroon kang Holy Spirit, ibig sabihin, ligtas ka. Nasilyuhan ka ng Holy Spirit. O, tatak sa Tagalog. Eh, yung sabi dito, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, matatanggap natin. Ibig sabihin, kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa kautusan, wala kang tatak ng kaligtasan, wala kang Holy Spirit. Nakakatakot yung mga taong namumuhay pa rin sa batas kasi wala sa kanilang Holy Spirit. Hindi ako may sabi, mga kapatid. Binabasa ko, sinasabi rito. Eh pag wala sa iyong Holy Spirit, wala kang tatak ng kaligtasan, ibig sabihin, hindi kaligtas. Hindi nakakatakot yung ganong klase ng mga tao pag hindi sila ligtas. Aral sa mga tao, turo ng turo, pero yan pala, tinuturo nila, walang epekto. Hindi magbubunga ng kaligtasan. Ito na yung pinapaliwanag dito dito sa mga talatang ito, ipapaliwanag na yung bang kautusan ay yung hinihingi ng kautusan na yon ay totally ay absent na ba? Ibig sabihin, wala na tayo sa kautusan. Ibig bang sabihin, pwede ka nang pumatay. Wala na kasi sa kautusan eh. Hindi pwede na pala akong magkasala lang. Ay total, wala na ako sa kautusan. Kasi yan ang sinasabi ng iba eh. Sabi nila, pwede ka nang magkasala. Kahit ka magkasala, ligtas ka pa rin. Kasi wala ka na nga sa batas eh. At ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya. So, ito yung sagot dyan, no? Huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man. Ako sigurado ako, hindi ito utang na pera, ha? Utang ito, ibig sabihin yung pananagutan mo sa iyong kapwa. So, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man. Maliban, sasaguting magmahalan sa isa't isa. So, wala kayong ibang pananagutan sa kapwa. Iisa lang yung pananagutan natin sa kapwa natin, yung magmahal. Yan ang ating pananagutan, mga kapatid. Sapagkat, ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Yun lang yung ating pananagutan sa ating kapwa, magmahal. At ang nagmamahal, yun ang tumutupad sa kautusan. Kaya, wala na yung sanction ng kautusan, pero yung spirit ng kautusan ay nandyan pa rin sa pamagitan ng pagmamahal. Kaya nga, hindi ka na sumusunod dahil inutusan ka. Ginagawa mong huwag magsinungaling kasi nagmamahal ka. Yun na yung reason natin kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Laging bunga ng voluntaryong pagkilos. Kaya ang pagmamahal, mga kapatid, ay voluntarism ito.
Hindi tayo sanksyon ng anumang, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kahit ka pa magkamali sa bagay na yan, hindi ka, walang sanksyon sa iyo ang Diyos. Kasi ang titingnan lang ng Diyos ay yung pagbabalik mo at yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi ang pagbabalik ay bunga ng iyong pagmamahal sa Diyos. Love your God eh. So, kung titingnan ng Diyos ang iyong pagkakamali, hindi ka talaga makakabalik. Pero hindi yan tinitingnan ng Panginoon ang iyong pagkakamali. Ang titingnan niya ay ang pag-ibig mo. Ngayon, kung ikaw ay inuutosan na magmahal, mga kapatid, yung mga bagay dito ay present yan, yung 10 utos. Yan. Ito, sinabi na ni Pablo, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, yung lahat ng yan ay nakapaloob sa salitang pag-ibig. Iba yung motive sa pagkilos mo dyan. Tinutupad mo yung hinihingi ng kautusan, pero ikaw, ang hinuhugutan mo ay yung pag-ibig. Yung iba, tinutupad nila ang kautusan, pero ang pinaghuhugutan nila utos mismo. At kapag sila ay hindi nila natupad, mayroon ka agad sanksyon. Sa pag-ibig, mga kapatid, kasi nga, hindi tayo perfect eh. Siyempre, hindi natin magawa rin yan. Hindi porke nandito na tayo sa pag-ibig, sa sistema ng pag-ibig na yan, magawa na natin lahat. Hindi ganon. Kasi talagang hindi natin magawa yon. Yung mga bagay na yan, mayroong lagi tayong pagkukulang. Pero, ang kaibahan lang dito mga kapatid, pag ikaw nagkasala ng isa doon, halimbawa, nagsinungaling ka, nagkasala ka doon, sa lumang tipan, may sanksyon ka agad parusa. Dito sa Panginoong Jesucristo, kasi ang pinapairal dito ay pag-ibig, walang parusa doon, walang sanksyon doon. Hindi yung titingnan ng nangalunya ka. Kuha ng bato, patayin yan. Lumang tipan yun. Pero dito sa bagong tipan, walang ganon. Anong ginawa ng Panginoong Hesus sa babae? Sino ang walang kasalanan ang unang bumato? Wala. Lahat sila makasalanan. Umalis. Doon pa lang ipinakita na ng Panginoon na walang sanksyon ang pagkakamali ng tao sa ilalim ng kanyang biyaya. Biyaya kasi hindi binibilang na kasalanan mo yun. Biyaya kasi kahit na nagkamali ka, hindi niya tingnan na pagkakamali mo yun. Kasi kung tingnan niya yun, bilangin niya yun, hindi mauubusan ng pagbibilang ang Panginoon. Hanggang mamatay ka, hindi ka mawawalan ng counting ng kasalanan mo. Kaya hindi niya talaga tinitingnan yon. Nagkakamali ang tao pero hindi niya tinitingnan. Ang tinitingnan niya dito mga kapatid ay yung pananampalataya mo sa Kanya. Kinakailangan, lagi kang nagsisikap na gumawa, sumunod doon sa pag-ibig. Kasi ang pag-ibig mga kapatid, bagamat kuminsan ay nagkakamali ka pero bumabangon yan. Yung nagmamahal, bumabangon. Halimbawa, nagkasala ka sa isa, nagsinungaling ka. Yung nagmamahal, nakapagsinungaling ka. Yung nagmamahal, pagtalikod niya, nakukonsensya yan. Bakit ba ito nagawa ko? Hindi makatulog. Maya-maya mag-text yan sa'yo. Mayroon talaga akong nagawang kasalanan sa'yo. Yung tao naman magugulat. Wala ka naman ginagawa. Hindi, mayroon ako nagawa. Nagbuwa ako, nagsinungaling ako sa'yo. Ganon kasi yung nagmamahal. Ang nagmamahal, hindi nagtatago ng kasalanan. Kaya hindi natitingnan ng Diyos
yung kasalanan mo, na sabi sa'yo, oy, nagkasala ka, hindi ka iduduro ng Panginoon, nagkasala ka. Ikaw na mismo ang magsasabi, nagkasala ako, Panginoon. Kaya yung nagmamahal, hindi rin nagtatago ng kanyang kasalanan. Ngayon, kung hindi tayo dumarating sa ganong kalagayan ng ating buhay, hindi tayo nakukonsensya, parang pag ginawa tayong kasalanan sa tao, natutuwa pa tayo. Buti nga sa'yo, sabi pa natin, kulang pa yan. Kung naabutan lang kita, mag-asawang sampal ang inabot mo pa. Tuwan-tuwa pa tayo doon sa taong na kinagalitan natin na nasaktan siya. Kung ganun ang attitude mo, hindi ka nagmamahal. At alam niyo mga kapatid, hindi ka na parurusahan ng Diyos doon sa kasalanan mo na huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, hindi ka dyan parurusahan. Parurusahan. Yun ang bisis ng Panginoon. Ang kawalan mo ng pag-ibig, yan ang magiging judgment sa iyo. Ibig sabihin, wala kang ginawang mabuti sa kapwa mo. Wala kang ginawang matino sa iyong kapwa. Kasi hindi ka man lang nakonsensya sa kanya. Ibig sabihin, pag hindi ka nakonsensya, hindi ka nagmamahal. Amen, mga kapatid? Amen. So, dito, hindi tiningnan ng Panginoon na nagkamali ka. Pabayaan yun, nagsinungaling ka, pabayaan ka lang. Hindi yung may sanksyon ka agad, walang ganon. May parusa agad, walang ganon. Pabayaan ka lang. Hintayin ng Panginoon na umusbong sa puso mo yung pag-ibig. Ang pag-ibig, magsasabi sa iyo, huy, nagsinungaling ka doon. Puntahan mo yun. Mag-text ka sa kanya, sabihin mo sorry. Yun ang ibubulong ng pag-ibig sa iyo. Amen, mga kapatid? Hindi ka perfect, pero yung nagmamahal, mayroon siyang drive na yung imperfection mo ay iyong ayusin. Hindi yung gibain pa. Marami mga tao, simba ng simba, ay ligtas na ako kasi biyaya eh. Kaya lang hindi namumuhay sa pag-ibig. Ang daming kaaway. Oo, kahit ako maraming kaaway kasi sa biyaya maliligtas, ligtas pa rin ako, sabi nila. Kalukuhan yung katwiran na yun. Actually, yung ganong klase ng katwiran ay nagpapakita na wala siyang pag-ibig. Kasi hindi siya marunong umamin sa kanyang kasalanan. Ang kanyang sinasabi ay justification. Hindi. Ligtas na ako eh. Kahit ako pumatay, ligtas na ako eh. Justification yun. Binibigyan niya ng matuwid ang kanyang pagkakamali. Ang nagmamahal, hindi nagja-justify ng kanyang pagkakamali. Amen? Inaamin niya yun. Tinatanggap niya yun. At sinasabi niya, sorry po. Ito yung dapat nating ipamuhay, yung pag-ibig, mga kapatid. Dito maraming wala sa mga tao. Biro mo, pastor na pastor, sabi ko, kahit ka makapatay, ligtas ka pa rin. Ligtas pa rin. Nasaan ang pag-ibig mo? Unang-una, yung pagpatay mo sa kanya, wala nang pag-ibig yun. Kasi yung nagmamahal, mga kapatid, hindi na nag-iisip ng masama yan sa kanyang kapwa. Hindi na yan yung kantiin nga lang eh. Yung iisipin niya pa lang na masasaktan niya yung tao. Ayaw niya na. Hindi niya gustong makapanakit siya. Kaya pag wala talaga yung pag-ibig sa tao, wala na. Yan o. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kaya kung tayo ay dumating tayo sa kalagayan ng nagmamahal na tayo, mga kapatid, tayo ang, sa totoo lang, tayo ang nakakatupad ng kautusan.
Yung mga umaasa sa kautusan, hindi nila natutupad yon. Kasi ang umiibig talaga, hindi na siya nag-iisip ng masama. Kaya ngayon, yung mga aral ng Panginoon, sabi niya, di ba, ayon sa kautusan, ang bawal ang pangangalo niya. Pero sinasabi ko sa inyo, ang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa babae ay nagkakasala na ng pangangalo niya. Bago pa ma-actualize, naisip mo na kaagad, ay kasalanan to. Nasa utak pa lang, itinuturing mo ng kasalanan yon. Ay yung batas, bago siya maging kasalanan, kailangan nagawa mo na. Kailangan mayroon ka ng nasipingan bago siya maging kasalanan na pangangalo niya. O, yung pagpatay, di ba nasusulat, huwag kayong pumatay, yan ang kautusan. Pero yung mapuot ka sa iyong kapatid ay nagkakasala ka na ng pagpatay. O, sa isip pa lang, ay, nagkakasala na ako. Hindi mo na gagawin yon. Kasi yun, ganon ang isipan ng mga taong may ibig. Dito pa lang nag-i-exist sa utak, kinokontrol niya na ito. Hindi pwede yan. Ayaw ng Panginoon yan. Ibig sabihin, huwag kang mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Ay kung nakaasa ka sa kautusan, iniisip mo palang patayin siya, hindi ka pa nagkakasala. Bago ka magkasala ng pagpatay, napatay mo na siya. Ibang-iba talaga mga kapatid. Kaya, ang sabi dito, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Sana po magmahal tayo ng totoo. Ayan. Ang sabi ng iba, okay na yan, total, malaya naman tayo. Ibig sabihin, wala na tayo sa kautusan. Di, pwede na tayong gumawa ng masama, ng paglabag sa kautusan, kasi malaya na nga tayo. Bakit pa tayo magpapakontrol? Bakit marami pang bawal-bawal? Anong sabi rito? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Malaya tayo, wala na tayo sa lalim ng kautusan, pinalaya na tayo. Ngunit, yan, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kaya talagang ang paglilingkod sa bawat isa sa diwa ng pag-ibig palagi mga kapatid. So, huwag nating gamitin ang kalayaan na ito na wala na tayo sa kautusan, malaya na tayo, para sundin ang hilig ng laman. Hindi pwede yung ganong katuwiran. Kaya hindi tayo, malaya na tayo sa sumpa ng kautusan, pero hindi natin ito gagamitin para sundin ang hilig ng laman. Ibang level yung mga kapatid. Ang sinasabi ko rito, wala nang sanksyon ang paglabag mo sa kautusan. Pero iba yung ginawa mo yun dahil sa hilig ng laman mo. Iba yun. Hindi yun naaayon sa kautusan. Kung hindi, ito ay paglabag na sa kalooban ng Panginoon mo, kasi ang Panginoon mo ayaw niya ng laman. Kung follower ka ni Jesus, ayaw mo ng laman. Iiwasan mo yung laman. Kundi maglingkod tayo sa isa't isa. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Yan naman ang nangyayari sa mga Kristiyano na uubos. Nagkakawalaan ng simbahan. Bakit? Walang pag-ibig eh. Nagsasakmalan sila sa loob, nag-away-away. Labanan. Hindi marunong magpatawad. Nagbibilangan ng kasalanan. Nagtitimbangan. Ang isa titimbang. Ang bigat ng kasalanan mo, mas mabigat ang kasalanan mo. Anong kasalanan ko? Ito, isa-isahin yun. Ay kung magaling yung tao magsalita, isa-isahin yung kasalanan mo, talo ka. Mga tao, nagagamit nila, Armalite lang, kung isa machine gun, talo siya. Dami niyang salitang sasabihin, tak. Wala ka na, talo ka ngayon. Nagbibilangan eh. Hindi dapat nagbibilangan ng mga Kristiyano kasi ang Panginoon nga hindi na binibilang yun eh. Sa totoo lang, magkasala ang tao, hindi binibilang ng Panginoon, wala yun.
Hindi niya tinitingnan yun. Kasi nga, ang layunin niya, makabalik ka sa kanya. Kasi pag binilang niya, hindi ka makakabalik. May sanksyon kasi pag binilang mo, may sanksyon. Kaya nga yung mga tao nagbibilang ng kasalanan, hindi nila pinapatawad yung tao. Kasi binibilang nila, ay hindi ko kaya patawarin yan. Ang bigat ng kasalanan yan. O dahil doon, hindi sila nagkakasundo. Ay ngayon kung bilangin ng Panginoon, hindi rin natin makakasundo ang Panginoon. Kaya nga hindi talaga siya nagbibilang. Ang mga tao po ulit-ulit gumagawa ng kasalanan pero takip ang mata ng Diyos diyan. Hindi niya tinitingnan yan. Pero hindi niya pinalalagpas yan na sasabihin niya, wala ka ng kasalanan, ligtas ka na. Hindi ganon. Hindi niya binibilang yung kasalanan mo, kaya lang, ikaw ang nagbabaon sa sarili mo. Kasi ayon ng Panginoon ang gawa ayon sa laman. So, ikaw ngayon ang nagbabaon sa sarili mo. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, yung salita ko ang hahatol sa inyo. Hindi ako ang hahatol sa inyo, kundi ang salitang binitawag ko. Kaya kung ginagawa mo yun, ibig sabihin, ikaw ang humatol sa iyong sarili. Hindi ka hinatulan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, lagi nakatingin sa iyo, patawarin ka. Pag bumalik ka, lahat ng ginawa mo, burado yun. Pero pag hindi ka bumalik, wala na. Yun ang ano sa iyo, yun ang haatol sa iyo. Kaya nga lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus hindi na nabubuhay ayon sa laman. Wala na mga kapatid. Yung kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito sa kabutihan. Huwag na tayong mamuhay ayon sa laman. Malaya na tayo eh. Ang paglapit sa Diyos, isa na lang, hindi kautusan, kundi pananampalataya na lang. So, lahat tayo ay mamuhay ayon sa Espiritu. Kaya nga, ang lahat ng namumuhay ayon sa Espiritu ay wala na sa paghatol. Romans 8:1. Pero namumuhay ayon sa laman ay nasa ilalim ng paghatol. Sino naghatol? Ang Panginoong Hesus? Hindi. Siya ang naghatol sa kanyang sarili. Parang ano yan eh, parang bangin. Sabi ng DPWH, warning sign. Mayroong bangin sa unahan. Pag magtuloy ka sa pagtakbo, mahuhulog ka sa bangin. Ay yung driver, hindi pinansin. Oh, kalukuhan yung warning sign na yan. Tumuloy pa rin sa bangin. O, sino may kasalanan? Yung DPWH ba o siya may kasalanan? Siyempre siya. Siya ang naghanap ng kanyang kapahamakan, hindi siya nakinig. Kaya ang tao, siya talaga ang hanap ng kanyang kapahamakan. Pero ang Panginoon, ang kanyang layunin sa atin, ang kanyang gusto mangyari ay makabalik tayo. Wala siyang ibang inisip, makabalik tayo. Kasalanan mo, hindi niya pansinin. Makabalik ka lang sa Kanya. Amen. Pero, magpatuloy ka sa paggawa mo ng laman ayon sa laman. Hindi, ang gawa kasi ayon sa laman, hindi na siya batay sa kautusan. Magkakontra ang dalawa, espiritu at saka laman. Magkakontra yun. Kasi ang gawa ayon sa laman, marami yun. Kasama na dyan yung mga bisyo, o Galatians 5:19 yun. Lahat na yun. Pagkakahati-hati, paglalasing kasama doon. Yan ang mga ayon sa laman. Paglalasing, pagkakahati-hati, pagsampa sa Diyos-Diyosan. Lahat yun. Mga kapatid, ayon yun sa laman. Hindi ang basihan ng Diyos, wala na sa kautusan. Pero, sa laman, hindi ka ligtas. Kasi hindi pwedeng pumasok sa langit ang namumuhay ayon sa laman. Ang papasok sa langit, yung mga taong talagang sumusunod sa ating Panginoon. Anong pagsunod na yon? Magmahal ka. Love your God, love your neighbors. Kaya ngayon mga kapatid, ano tayo? Hybrid ba tayo o hindi? Hybrid tayo. Kasi hindi nawala sa atin ang kautusan. Pero ibang level lang. Gumagawa ka, kasi nagmamahal ka. Hindi ka nagsisinungaling kasi nagmamahal ka.
Sa kautusan, kaya hindi ka nagsisinungaling kasi inutusan ka. Ayaw mong mapunta ng impyerno. Iba yung reason, ibang hugot mo, iba rin yung dahilan ng iyong paggawa. Kaya tayong lahat ay hindi nawawala yung mabuting gawa, pero nakaground ito sa pag-ibig. Ang mabuting gawa, ginagawa dahil nagmamahal. Hindi yung ang mabuting gawa ay ginawa kasi sumunod sa kautusan. Iba yun. Wala na tayo doon, mga kapatid. Gumagawa tayo kasi nagmamahal tayo. So, ang church natin ay hybrid tayo, hybrid Christian. Hindi absent ang ano. Ang iba kasi, hindi sila hybrid. Talagang ano lang, biyaya lang. Wala na yung mabuting gawa, wala na yung biyaya lang talaga. Mahirap yung mga tao na yon. No? So, sa next ay part 2 tayo. Yung ating topic, pero medyo taas yung level ng teaching natin.